Good morning mga kaagapay! Team Pineda po para sa another session ng parenting dito sa Happy Bahay, Happy Buhay. Pag-usapan po natin today about ating mga anak. Sabi po nila halos lahat ng bata, anuman ang edad, ay dumaan sa phase of rebellion. Yes. Yung iba po nakakaramdam ng need na gusto nilang maging independent. Feeling nila kaya na nilang mag-isa at hindi na nila kailangan ng guidance ng mga magulang. Yung iba naman po nakakaramdam ng separate identity na ayaw po nilang ma-identify sa mga magulang. They want to have their own identity apart from their parents. At karamihan naman po, may testing of authorities. Mahilig po silang manubo kung hanggang saan tayo, kung ano hanggang kaya nating ibigay o gawain sa kanila. And marami pong nagsasabi that yung phase of rebellion is part of growing up. Pero sabi din po sa siyensya na ito daw po ay may kinalaman sa brain development at social pressures. Yes. Minsan po kasi, kailangan alam natin yung stages na pinagdadaanan ng ating mga anak. Especially if they are entering puberty. Yes. Minsan dyan natin napapansin na bakit nag-iiba all of a sudden yung behavior ng ating mga anak. That's true. Minsan, nako-compare mo pa nga, bakit yung ibang bata o ibang anak natin, pare-pareho naman natin pinalaki, the same discipline, the same food, the same ng pagmamahal na pinapakita, pero this child of mine, medyo parang naiba ata o minsan hinuhusgahan natin agad, parang naligaw na ng Dahil landas. iba-iba nga po kasi ang personality rin ng ating mga anak. Kaya iba-iba rin po yung way ng pag-receive Yes. nila ng mga challenges sa buhay. Dealing with rebellion among children can be very challenging. That Minsan is you true. are wondering, what have I done wrong? To the point na minsan sinisisi mo na yung sarili mo. Pero tandaan po natin, it is important to approach the situation with understanding, communication, firm discipline, and at the same time, yung tinatawag nating tough love. So what are some of the strategies to address this stage of rebellion ng ating mga anak? Una-una na nga po, kailangan meron kayong open communication with your child or with your children. As parents, we need to create open and non-judgmental space for them to open up sa inyo para ma-express nila yung saloobin nila, yung mga feelings and Yes. thoughts nila. Minsan po kasi, ang problema, tayo mga magulang, we shut our children off right away. Natatakot sila, nahihiya sila lumapit sa atin dahil Yes. feeling nila we will judge them or wala tayong panahon to listen to them. Importante po that we encourage our children to share what's bothering them and listen actively without interrupting. Encourage them, anak, how are you? Ano bang nararamdaman mo? Ano yung pinagdadaanan mo? I am here, mommy is here for you. You can open up and Right. share how you feel. Or minsan po, nahuhusgahan na natin agad. And worse, minsan na i-compare natin sa ibang mga anak Yes. natin. Ikalawa po, I like this, understand the root cause. Yung Kailangan pinanggalingan. alamin po natin yung pinakaugat ng pinanggagalingan ng kanyang saloobin. And through that, by doing that, malalaman natin why is he or she behaving such way. Try to understand the underlying reason behind your child's rebellion. Maganda po na alamin natin, tuklasin natin kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang mga emotions. It could be a response to stress, dahil stress na stress po yung ating mga anak. It can be peer pressure. It can be academic challenges, especially Yes. nowadays, isang damakmak po ang assignments ng ating mga anak, di ba? Or sometimes, meron pong family issues dahil nakikita pala nila na yung kanilang mommy at daddy merong misunderstanding. Minsan, bit-bit din nila yan. And one way of expressing their emotions ipakita sa kanila yung kanilang rebellion. So, identifying the root cause will help you address the problem more effectively. Sinabi mo kanina, 'di ba, mga issue sa eskwelahan. Maganda po talaga bilang magulang nagsasaliksik tayo kung ano ba nangyayari sa paligid ng ating anak. Kasi yung iba po nabubuli pala sa school. Yun. Kaya pagdating nila sa bahay, doon nila nare-release dahil wala silang outlet, hindi sila makalaban sa school. Pagdating sa bahay, doon po nila nare-release yung tension. Yes. Kaya akala mo nagre-rebelde noon pala nabubuli sa school. So that's number 2, understand the root cause. Number 3, set clear expectations and establish consequences. Ito nga po yung tinatawag natin na proactive parenting. Yan. Kailangan po malinaw, naka-establish ang rules and boundaries at
at Yes. consequences sa ating mga anak. Ilatag po natin ang mga rules ng ating mga anak. Bawat isa sa kanila, this is the rule and this is the consequence should you fail to follow that rule. Kailangan po i-communicate natin sa ating mga anak, ano ba yung mga expectations mo sa behavior nila, sa mga responsibilities nila, sa pag-aaral nila, at ilatag niyo po, anak, kapag hindi mo yan gagawin, ito ang consequence ha, para malinaw po sa ating mga anak. Amen. I-ensure po natin na naiintindihan ng ating mga anak ang mga rules and why are you doing that? In other way, hindi po tayo authoritative parenting na ito ang rules, sundin mo. But let our children understand the reason why you are giving those rules. At para din po ito sa kapakanan nila. Yes. I-outline niyo po ang consequences ng unacceptable behavior. Tama. At napakahalaga po na consistency. Kailangan po consistent kayo sa pag-i-implement ng rules and consequences. Ika-apat at ang pinakahuli sa lahat, provide emotional support. Yes. This is very important True. and can be very challenging also sa side ng mga magulang, di ba? Sometimes, rebellion po can stem from a need for attention or emotional connection. Yes. Minsan po kasi, nagpapapansin po yung ating mga anak. So, Yes. magandang check and balance din to sa ating mga magulang na i-check yung ating mga sarili if we are spending enough is time sa ating mga anak. Sabi nga po dito, we need to spend quality time together and show interest in their interest and concern. Minsan kasi sa totoo lang, kailangan lang nating mapansin yung ating mga anak. Let's begin to appreciate them and show them how much we love and support them. Alam nyo, kaagapay, napaka-importante rin po ng touch therapy. Huwag po natin palagpasin na isang araw na hindi natin niyayakap, kinikiss, o kinakadal ang ating mga anak. Yes. Dahil nakaka-boost po ito ng kanilang EQ. So true. Kaya naman po, ang parenting is more than just giving your children sets of rules to follow. Parenting is about establishing relationship with your children, giving them positive support, emotional support, letting them know that you are with them and you are journeying with them. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong At Pineda. ako naman po si Claire para sa Happy Happy Bahay. Buhay!